Libra, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin kung ano energies for you ngayong new moon in Leo sa July 25, 2025 at 3:10 a.m. Philippine time. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading, and please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Meron tayong 20% discount sa tarot reading services. So kung gusto niyo magpa-book ng private reading, yung link nasa description. Okay? Check nyo na lang. Hanggang ano yan, July 31, yung ating 20% discount. So itong reading na to, aring mas maka-resonate dito yung mga Leo rising, mga Libra rising. Ayan. Make sure to watch your sun, your moon, and your rising or ascendant sign. So for you, Libra, itong new moon in Leo is happening in your 11th house of friendships. So maaring merong mga new set of friends, may mga bago kang makikilala. Especially when you are traveling, no? Or lalo na kung ikaw ay lumipat ng bahay, lumipat ng country, no? So may mga new friends, new connections, bagong kapitbahay, and even potential romantic relationships. Oo. So, it's time to explore. If you are single, no, tapos Libra rising ka ngayon, there's a possibility na meron kang makilala na romantic partner if you are traveling, kung lumalabas ka with your friends. So, syempre, kailangan mo lumabas. Hindi pwede magtago ka lang sa bahay nyo, pero naghahanap ka ng relationship. Hindi pwede yon. Hindi yun aligned, okay? So, you have to go out and have fun. So, meron tong challenging aspect or opposition sa yung fifth house of dating. So, maaring ang nakikita ko kasi rito is maaring merong yung magko-confess ng feelings niya. At itong taong to ay kaibigan mo. Kakilala mo na siya. Oo. Yung tipong puwedeng reversal yung roles, parang ikaw yung magko-confess ng feelings mo for your friend. Lalo na kung madalas na kayong magkasama, magkita, and you realize na, "Oh, attracted pala ako rito sa friend ko na 'to." Mm. Some of you naman, puwede ring puwedeng may involvement ng anak ninyo. Let's say malaki na yung mga anak ninyo, tapos hindi gusto ng mga anak mo yung kaibigan mo or mga nakakasalamuha mo or yung even your romantic partner, lalo na kung hindi yun yung father or mother, 'no. So, medyo complicated, 'no. If you are in a complicated setup ng relationship with your kids and your partner, so maaring magkaroon ng medyo magulo, oo. So, make sure na yung communication open, tapos you try to understand, 'no? Iwasan yung mga abrupt na reaction, yung parang, ah, yung OA na reaction, yung tipong magtataas ka kaagad ng boses, puwede kasing merong ma-offend or yun nga, sumama ang loob. Okay, so the Sun and the Moon and Mercury, nakaano 'to, hindi ko lang sure kung anong ilang degrees yung Mercury, but Mercury is in retrograde right now. So, intense emotions, pagdating rin sa pagsiset ng iyong mga goals mo, yung mga pangarap mo, because 11th house also talks about your goals, your dreams, your future. So, maari ring merong parang pagmamadali. Oo. Kung ikaw ay meron kasi tayong sineset na goals, 'di ba? Long term tsaka short term goals. So, syempre 'pag long term goals, it takes time, okay? 'Wag mo ring i-pressure yung sarili mo na ma-achieve agad yung long term goals mo in a short period of time. Kasi sobrang pressure 'yon. And syempre 'pag may pressure, may frustration that may lead to ah, ano puwedeng depression o kaya naman, issues with your mental health, 'di ba? So, ayaw naman natin mangyari yon. So, kumbaga don't be hard on yourself,
Okay? Celebrate small wins. Kasi kahit maliliit yung steps na yan na tinitake mo, still, ibig sabihin nun, mas malumalapit ka sa iyong mga goals, sa iyong mga pangarap. So, meron ka ngayong opportunity na na-explore ang iba mo pang talento, iba mo pang skills. Okay, maari ring iba sa inyo, may pagkakataon na makapag-aral, balikan yung mga dati nyong goal pagdating sa mga courses or skills na gusto nyong ma-acquire. Maaring may pagkakataon na magawa nyo yan. I also see that someone is going to help you, no? Itong taong tutulong na to, this can be a romantic partner, family member, or a friend. Yung pagtulong na yan, pwedeng sa iba't ibang pamamaraan. Pwedeng sa financial, pwede ring tutulungan ka na makipag-coordinate or sa mga processes na kailangan mong pagdaanan. Yung iba sa inyo, meron kayong gift, no? Yung talent nyo, yung skills ninyo pagdating sa creativity, no? At yung creative talents and skills ninyo, maaring ngayon, ipapakita sa'yo kung ano yung dapat mong gawin doon. Kung ito ba ay itatago mo na lang or gagamitin mo. So, I suggest gamitin mo yan kasi God-given gifts yan. Alam mo naman sa sarili mo kung may talent ka dun eh. Alam mo naman sa sarili mo kung may skills ka dun. Alam mo yung kakayanan mo. You can definitely gauge yourself, no? Rate yourself. Kasi, yun yung ibig sabihin nun, may confidence ka sa sarili mo kung ano yung mga kakayanan mo. 'Di ba? So, with the 7th house, pagdating sa relationships, maaring merong struggle, pwedeng power struggle or if you are in a serious relationship, pwedeng may mga hindi kayo pinagkakasunduan sa mga plano nyo, yung mga gusto nyong mangyari. And I think, no, kumbaga, umiwas na lang muna sa misunderstanding. Lalo na ngayon at Mercury is in retrograde kasi kahit anong pag-uusap nyo niyan, kung mainit ang ulo nyo or medyo frustrated kayo, hindi nyo makikita yung isa eye to eye, kumbaga. Hindi nyo makikita yung sarili nyo sa same page, kumbaga. 'Di ba? Mahihirapan kayong maintindihan yung bawat isa. So Neptune and Saturn are conjunct right now and they are both retrograde. So talagang medyo magulo yung sitwasyon when it comes to relationship. So you have to pay attention kung paano ka nagte-take action sa effort mo na binibigay mo sa relationship mo, whether this is romantic, family, or sa platonic relationships like friendships. Okay, so let's begin. Let's begin. Let's begin the tarot. Oo. Tignan natin. What is the energy of the 11th house for Libra? 7 of Wands. Parang feeling nyo, kalaban nyo yung, marami kayong kalaban or maraming humahadlang sa mga gusto ninyo. And that might create frustration. Kumbaga, i-reassess mo rin, isipin mo rin, bakit may mga taong ayaw or hindi sumasang-ayon sa gusto mo. Baka kasi meron kang ipinipilit na sa ngayon ay hindi pa pwedeng gawin. What is the 9th house? You have the King of Wands. Oh, this is exploration. So, pwede talagang meron kang travel opportunities or may mga i-explore ka related to your religion, higher education, sa iyong pananaw sa buhay, philosophy, belief system. What is the energy of the 7th house? The world. O, yung iba sa inyo, medyo may distance sa inyo ng inyong karelasyon. So, pwedeng long distance relationship or may language barrier, pwedeng you are dealing with a foreigner, no? Kaya medyo may misunderstanding rito, hindi kayo, kumbaga hindi lang nagkakaintindihan. So, mas maganda na mag-exert kayo ng effort pa na intindihin ng isa't isa kung gusto niyo mag-work tong relationship na to. 5th house, the 8 of Swords. Ayun na nga, ito yung sinasabi ko sa inyo na pagdating sa inyong
abilities and skills, may mga bagay na hindi nyo pa parang ayaw nyong gawin or i-pursue dahil pwedeng meron kayong fears, may nagli-limit sa inyo, natatakot kayong i-judge ng ibang tao, or natatakot kayong ipakita yung sarili nyo pagdating sa mga kakayanan ninyo, especially sa social media. So, alam nyo sa panahon ngayon, parang wala ng pakialamanan, kung wala ka naman tinatapakan na tao 'no, wala kang inaagrabyado, it's okay to express yourself sa social media, 'di ba? Kasi maraming kumikita ng pera sa social media, content creation, dahil lang sa pag pagiging confident nila sa kanilang sarili, okay? Sa kanilang kakayanan. So um, push yourself 'no, kumbaga 'wag mong isipin yung mga opinyon ng ibang tao. Kasi wala na tayong control dun, eh. What other people think about us is none of our business. Ang mag-focus ka sa kung ano yung sa tingin mo sa sarili mo at dapat ito ay positibo para, maging positibo rin yung epekto nito sa'yo. The answers you need are coming. Ayan. So, meron ng kasagutan sa mga bagay na gumugulo sa isipan mo ngayon. And a fiery climax approaches. Full moon in Aries. So, I think this is related to your relationships, Libra, no? Dahil Aries energy yan and yung 7th house mo nasa Aries. And merong Saturn dyan. So, I think kung ang partner mo or someone na close sa buhay mo ay meron kayong differences, no? Mas maganda na irespeto nyo yung pananaw, paniniwala, desisyon ng bawat isa at wag nyo na lang ipilit kung ano yung ayaw ng isa at wag mo na ring hayaan na ipilit sa'yo yung gusto nung isa sa'yo. You get my point. Para lang wala ng issue, wala ng gulo. Okay? But of course, kung ano yung sabi nga nila, what is meant to be, it will be. Okay? So that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.